noong 19 ng Pebrero, 1996, sa isang liblib na barangay sa paanan ng bundok silangan sa Itogon, Benguet, tatlong magkakapatid na manugang na patungo sana sa sementeryo para sa undas ay bigla na lang naglaho na parang bula. Walang narinig na sigaw, walang kahit isang patak ng dugo. Sa sinumang titingin sa sitwasyon, malinaw na hindi ito planadong paglalayas. Ang panganay na manugang ay abala sa pag-aayos ng mga dadalhing pagkain at kandila. Ang bunsong manugang naman ay katatapos lang kausapin ang kanyang asawa sa telepono, nangangakong magkikita sila para sa hapunan. Ang tanging dala nila ay 2 itak at isang pala para sa paglilinis ng puntod. Mga taong sandali lang sanang aalis, biglang nawala. Nakita pa sila ng kapitbahay na si Lola Ising sa ilalim ng puno ng akasya sa bungad ng barangay. Nakabestida sila, masayang nagtatawanan, habang paakyat ng bundok. Iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ang 3 babae sa mundong ito. Ngunit, naging malupit ang hatol ng mga pulis. Hindi kaya tumakas dahil sa hirap ng buhay? Baka naman nagkasundo silang 3 na magtanan dahil walang malinaw na ebidensya ng krimen. Ang imbestigasyon ay basta na lang isinara. Naging impyerno ang buhay ng mga naiwang pamilya. Ang mga anak na biglang nawalan ng ina ay kinailangang tiisin ang tukso ng mga kaibigan. Ang mga asawa, sa paghahanap sa kanilang mga misis sa buong Pilipinas, ay nagkasakit o kaya'y nagsisihan sa isa't isa hanggang sa magkahiwalay ng landas. Siguradong may nangyari sa kanila, hinding-hindi nila kami iiwan. Ang mga hinaing ng pamilya ay naging alingawngaw na lang sa kawalan. Habang kinukot siya at unti-unti nang kinalilimutan ng lahat ang 3 babae bilang mga takas, isang araw ng taglagas noong 2004, isang lumang brown na sobre ang isinilid sa suggestion box ng himpilan ng pulisya. Isang liham na walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito, isinulat sa nanginginig na kamay ang isang nakagigimbal na mensahe. Hukayin ninyo ang puntod ng lola sa tuhod ng mga De La Cruz sa bundok silangan. Nag-aalinlangan man, umakyat sa bundok ang mga investigador. At sa mismong lugar na itinuro ng liham, 1 metro ang layo mula sa puntod ng lola sa tuhod, nagsimula silang maghukay. Wala pang 10 minuto, may tumama sa dulo ng kanilang pala. Iyon ang kinakalawang na itak na daladala ng mga manugang 8 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim nito, sa lalim na 1 sentimetro, natagpuan ang 3 manugang magkakatabing nakasubasob. Hindi sila naglayas. Hindi sila tumakas. Sila ay pinaslang. At sa loob ng 8 taon, nakalibing lang sila sa napakalapit na lugar. Sino ang pumatay sa 3 manugang at itinago sila sa tabi mismo ng puntod? At bakit sila inilibing ng nakasubasob? Alam kaya ng hindi nagpakilalang nagpadala ng liham kung sino ang salarin? At bakit hindi napansin ng mga pulis 8 taon na? Ang nakararaan, ang mga kahina-hinalang kilos sa barangay upang malutas ang kawawang sinapit ng mga manugang. Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe, i-like, at i-comment kung saan kayo nanonood. Ang inyong kabutihan ay magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Noong Oktubre 2004, sa isang malamig na umaga, isang lumang brown na sobre na walang pangalan ng nagpadala ang natagpuan sa suggestion box ng Itogon Municipal Police Station sa Benguet. Binuksan ito ni SPO1 Leo, ang desk officer, na may pagtataka sa mukha. Sa loob ay may isang sulat na isinulat sa nanginginig na kamay. Ano to? Hukayin ang puntod ng lola sa tuhod? Nagtatakang inabot ni SPO1 Leo ang sulat kay SPO4 Mateo Reyes, ang hepe ng investigasyon na kadarating lang. Sir, tingnan niyo po ito. Mukhang may nagbibiro lang ngayong umaga. Kinuha ni SPO4 Reyes ang sulat at inayos ang kanyang salamin saka binasa ito ng malakas. Barangay Tala, Itogon. Hukayin ninyo ang puntod ng lola sa tuhod ng pamilyang De La Cruz sa bundok silangan.
Nandoon ang tatlong babaeng nawala noong undas ng 96. Biglang nag-iba ang anyo ni SPO4 Reyes. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang mesa at mula sa ilalim ng drawer, kinuha niya ang tatlong manilaw-nilaw na folder. Pinagpagan niya ang alikabok at lumitaw ang mga pangalang nakasulat sa mga ito. Elena de la Cruz, Maria de la Cruz, Cecilia de la Cruz. Nanginginig ang mga kamay ni Reyes habang pinagkukumpara ang sulat at ang mga folder. Hindi ito biro! Barangay Tala, undas ng 9-6, tatlong babae. Ang nagpadala nito ay may alam sa kaso. Nagulat si SPO1 Leo. Sir, ito po ba yung kaso ng mga nawawalang manugang 8 taon na ang nakalilipas? Hindi po ba isinara na yon bilang paglalayas? Imposibleng 8 taon na walang anumang senyales ng buhay ang mga taong naglayas. Kumuha ka agad ng search warrant. Pupunta tayo sa bundok Silangan. 3 araw ang lumipas. Kasama ang scene of the crime operatives. Umakyat si SPO4 Reyes sa kanlurang bahagi ng bundok Silangan. Ang puntod ng lola sa tuhod ay napabayaan na, napapalibutan ng matataas na damo. Inalala ni Reyes ang nakasulat sa liham at nag-utos sa mga tauhan sa silangang bahagi ng puntod. Eksaktong 1 metrong layo, simulan nating hukayin. Maingat na ibinaon ng mga taga-Soko ang kanilang mga pala sa lupa, sa gitna ng katahimikan ng bundok. Tanging ang tunog ng paghuhukay ang maririnig. Mga 30 minuto ang nakalipas nang may marinig na kalansing mula sa pala ng isang operatiba. May tumama po. Nasa 80 sentimetro ang lalim. Dali-daling lumapit si Reyes sa hukay. Alisin niyo ang pala! Gamitin niyo ang brush at trowel! Dahan-dahan! Sa pag-alis ng lupa, isang maputing bagay ang unti-unting lumitaw. Napasinghap ang lahat ng naroroon. Isang bungo ng tao na kapagtataka. Ang kalansay ay hindi nakatihaya, kundi nakasubasob sa lupa. 3 katawan po, sir. 3 kalansay. Magkakatabing nakasubasob! Napalunok si Reyes sa narinig. Sa tabi ng mga buto, nakita ang mga piraso ng naagnas na bestida at isang kinakalawang na itak. Dinampot ni Reyes ang itak habang inaalala ang mga tala ng kaso 8 taon na ang nakalipas. Nagdala sila ng itak para linisin ang puntod. Eksakto sa testimonya noon. Ang oras ay bumalik sa umaga ng undas, 1996. Sa bakuran ng pamilya De La Cruz sa Barangay Tala, abala ang lahat sa paghahanda. Usok ang lumalabas sa kusina at hindi matigil ang kwentuhan ng mga manugang. Ate Elena, tapos na ba yung adobo? Mag-ayos na tayo para makapunta na sa sementeryo. Sabi ng panganay na si Elena habang tinatanggal ang kanyang apron. Sumagot naman ang bunsong si Cecilia habang inilalapag ang kaldero. Opo ate, ayos na lahat. Tatawagan ko lang si Joey sa Maynila tapos aalis na tayo. Sa isang sulok ng bakuran, ang pangalawang manugang na si Maria ay naglalabas ng 2 itak at isang pala mula sa bodega. Ate, kinuha ko na yung itak. Sabi mo kahapon, kailangan nating tabasin yung mga damo sa puntod. Sige, mabuti na yan. Tayo na ang gumawa. Nakakahiya. Halos gumuho na ang puntod ni Lola. Kailangan nating ayusin. Itinali ni Elena ang mga pagkaing nakabalot sa dahon ng saging at minadali ang bunso. Cecilia, bilisan mo na dyan. Baka gabihin tayo. Sa loob ng bahay, tinatawagan ni Cecilia ang asawang si Jose Joey de la Cruz sa Maynila. 1:05 F ng umaga. Ito na ang huling boses niya na maririnig sa mundo. Aakyat lang kami ni na ate sa sementeryo. Bababa din kami mamayang hapon papuntang Maynila. Kaya magsaing ka na para sa hapunan, ha? Sige na. Nakangiting ibinaba ni Cecilia ang telepono at tumakbo palabas. Mga ate? Tara na! Baka malate tayo? Bandang 9:00 ng umaga, ang 3 manugang na nakasuot ng magagandang bestida ay dumaan sa harap ng puno ng akasya at nagsimulang umakyat sa bundok. Si Lola Ising na nagdidilig ng kanyang mga halaman
ay kumaway sa kanila. Oh, mga ineng, saan ang punta ninyo? Ang gaganda nyo naman. Yumuko si Elena at ngumiti. Sa sementeryo po, la. Dadalawin po namin ang puntod ng lola sa tuhod. Happy undas po! Sige, mag-iingat kayo. Madulas ang daan. Masayang pinanood ni Lola Ising ang tatlong babae na magkakaakbay na paakyat sa bundok. Ngunit may isa pang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanila. Mula sa bahay ng kapitan ng barangay, mga 200 metro ang layo. Kitang-kita ang bakuran ng mga De La Cruz. Si Kapitan Ricardo Cardo Madrigal ay naninigarilyo habang sinusundan sila ng tingin. Nagkunwari siyang pupunta sa bukid at sinabi sa asawang si Corazon, "Pupuntahan ko lang yung tanim natin sa likod. Huwag mo na kong hanapin." Ang daan patungo sa puntod ay mga 1.5 kilometro. Karaniwan, 2 oras lang ang balikan. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, may 200 metrong bahagi na napapalibutan ng makapal na puno ng pino kung saan hindi sila makikita mula sa barangay. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, tumunog ang telepono ng panganay na anak na si David sa Baguio na naghihintay sa kanyang asawa. Hello? O, bayaw? Ano? Hindi pa sila bumababa? Kinabahan si David at agad na tinawagan ang bahay nila sa Barangay Tala ngunit walang sumasagot. Nanginginig niyang tinawagan ang kapitbahay na si Lola Ising. Lola, si David po ito. Nakita niyo po ba kung nakababa na si Mrs. at mga hipag ko? Naku, iho. Nakita ko silang paakyat kaninang umaga. Pero hindi ko pa sila nakikitang bumaba. Dapat nandito na sila. Nakapagtataka. 6:00 ng gabi, dumilim na at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang kaba ay naging takot. Tumawag ang bunsong kapatid na si Joey mula Maynila. Kuya, hindi ko makontak si Cecilia. Sabi niya mamayang hapon darating. Baka may nangyari na. Tumawag ka na sa pulis. Pauwi na rin ako diyan ngayon din. May mali dito. Habang lumalalim ang gabi, sinimulan ng ulan na burahin ang mga bakas ng paa sa bundok, kasama na ang anumang ebidensya ng trahedyang nangyari. Ang tatlong babae ay naglaho na parang usok, at doon nagsimula ang bangungot ng kanilang pamilya. Noong 2004, tumingala si SPO4 Reyes mula sa mga butong puno ng lupa, 8 taon. Sa ilalim ng malamig na lupang ito, nakasubasob naghintay kayo ng 8 taon. Mahigpit niyang hinawakan ang itak na nasa loob ng evidence bag. Oras na para umuwi. Huli naman, pero ako na po ang maghahatid sa inyo. Ang tingin ni Reyes ay tumagos sa isang lumang bahay sa di kalayuan. Sigurado siya, ang nagpadala ng liham ay nakatira sa bahay na iyon. Kinaumagahan, matapos maireport ang pagkawala. Noong 1996, ang ikalawang araw ng undas ay napakatahimik. Si Police Inspector Ramil Torres mula sa Itogon PNP, ang malakas na ulan kagabi ay nag-iwan ng makapal na putik na nagpahirap sa paghahanap. Kailangan nating makahanap ng kahit anong bakas. Kahit gaano kaliit, halughugin niyo ang lahat. Sa utos ni Torres, 4 na pulis at 8 miyembro ng rescue team ang nagsimulang maghanap. 2K. 9 dogs ang nanguna, ngunit imposible nang maamoy ang anumang bakas sa ilalim ng makapal na putik. Hinalughog nila ang buong 0.5 kilometrong daan patungo sa puntod. Wala rin dito, sir. Sobrang putik. Hindi makita ang ilalim. Napakagatlabi si Torres. Noong 1996, ang Barangay Tala ay isang napakaliblib na lugar. Walang CCTV, kahit isang security camera sa pasukan ng barangay. Ang huling lokasyon kung saan nakita ang tatlong manugang ay sa ilalim ng puno ng akasya. Ang sumunod na nangyari ay natabunan na ng putik. Mabigat ang atmosphere sa isinagawang case conference, sinabi ng hepe ng pulisya habang tinuturo ang mga salitang paglalayas, aksidente, pagdukot na nakasulat sa whiteboard. Inspector Torres,
Ano sa tingin mo ang tsansa na 3 adultong babae ang sabay-sabay na maligaw at mamatay sa lamig sa bundok na ito? Nahihiyang sumagot si Torres. Mababa po, sir. Hindi naman mapanganib ang bundok silangan at kabisado na po nila ang daan. Kung gayon, malinaw na ang sagot. Nagtanan o kaya'y tinakbuhan ang pinagkakautangan. Itutok ang imbestigasyon sa anggulong paglalayas. At sa sandaling iyon, pumasok sa istasyon si Kapitan Cardo Madrigal. Bilang isang kapitan sa loob ng 15 taon, magalang ngunit may awtoridad siyang umupo sa harap ni Torres. Inspektor, ayoko sanang sabihin to, pero baka makatulong sa imbestigasyon ninyo. Salamat po sa pagpunta, Kapitan. Mayroon po ba kayong impormasyon? Lumingon-lingon si Kapitan Cardo at bumulong. Sa totoo lang, maraming reklamo ang mga manugang na yan sa buhay may asawa. Lalo na yung panganay, si Elena. Madalas kong marinig na nag-aaway sila ng asawa niyang si David dahil sa pera. May tsismis din na yung bunso, ginamit lang na dahilan ang undas para makahingi ng pera sa biyenan para sa negosyo. Isinulat ni Torres ang sinabi ng kapitan. Ang testimonya na ito, na naitala bilang testimonya ni Ricardo Madrigal, 68 taong gulang, kapitan ng barangay, ang naging dahilan kung bakit tuluyang ibinaling ang imbestigasyon sa anggulong paglalayas. Pagkaalis ni Kapitan Cardo, ilang residente rin ang nagbigay ng halos parehong pahayag. Narinig ko may utang daw, yung panganay. Sabi nila, gusto raw nilang 3 magbakasyon. Baka tinuloy na nila. Agad na sinuri ng mga pulis ang bank records at mga talaan sa mga terminal ng bus. Ngunit walang bakas ng 3 babae sa anumang terminal sa Baguio, La Trinidad o sa buong rehiyon. Walang kahit isang piso na wini-withdraw sa kanilang mga bank account. Masyadong malinis para sa isang paglalayas. Hindi na nakatiis ang bunsong asawa na si Joey. Sumugod siya sa istasyon at hinampas ang mesa. Inspektor, ano to? Paanong maglalayas ang asawa ko? Inilabas ni Joey ang bill ng telepono. Tingnan nyo, noong araw na nawala siya, 1:12 ng umaga. Nag-usap kami ng 2 minuto at 37 segundo. Sabi niya, pagkatapos sa sementeryo, uuwi siya para ipagluto ako ng hapunan. Taong maglalayas ba yung nag-aalala sa kakainin ng asawa niya? Malungkot na tiningnan ni Torres si Joey. Ginoo, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Pero wala po talaga kaming makitang bakas. Baka naman po puro cash ang dinala? Hindi! Hinding-hindi ganun ang asawa ko. Kahit anong pakiusap ni Joey, umiling lang ang mga pulis. Maging si Lola Ising ay nakiusap din. Nangako sa 15 Maria. Pagbabaraw nila, tutulungan niya akong magputol ng sanga ng puno ng mangga. Nangako siya. Paanong magtatanan yun? Ngunit ang isang pangako ay hindi sapat na ebidensya para baguhin ang direksyon ng imbestigasyon. Ang panganay na si David ay hindi na nagtiwala sa mga pulis at siya na mismo ang umakyat sa bundok. Pagkatapos ng 1 linggo, nang medyo humupa na ang putik, parang baliw siyang sumisigaw ng pangalan ng asawa. Elena, nasaan ka na? Sumagot ka. Parang awa mo na. Napaluhod si David sa harap ng puntod ng kanyang lola sa tuhod at umiyak ng malakas. Sa mismong lugar kung saan siya nakaluhod, 1 metro lang ang layo, 100 sentimetro sa ilalim ng lupa. Malamig na nakahandusay ang kanyang asawa. Hindi niya ito alam. Tanging ang hangin ang nagkalat ng kanyang mga panaghoy. Makalipas ang 2 linggo, isang bagong teorya ang lumitaw sa loob ng kapulisan. Paano? Kung mga asawa ang may gawa. Baka nagkutsabahan silang 3 para patayin ang mga misis nila. Inimbestigahan nila ang 3 magkakapatid na De La Cruz. Ngunit lalo lang silang nalito. Panganay na si David, kasama ang buong pamilya ng asawa sa Baguio buong araw. Solid ang alibi. Pangalawa, si Tomas. May team building sa trabaho. Sa La Trinidad, may mga litrato pa.
Bunso, si Joey, nakita ng guard at mga kapitbahay sa apartment niya sa Maynila. Nakalog din ang tawag niya mula sa landline doon. Napatunayan na wala sa paligid ng barangay Tala ang tatlong magkakapatid noong araw ng krimen. Hindi ang mga asawa, walang pumasok na tagalabas, at walang senyales ng paglalayas. Isinara ni Torres ang kanyang kwaderno at napabuntong hininga. Multo ba ang may gawa nito? Ano ba talaga ang nangyari sa bundok na yon? Noong Marso 1996, sumuko na ang Itogon PNP. Ang kaso ay inilagay sa kategoryang unsolved. Itabi na muna yan. Balikan na lang kapag may bagong ebidensya. Sa utos ng hepe, ang mga folder ni na Elena, Maria, at Cecilia ay inilagay sa pinakailalim na bahagi ng cabinet kung saan ito ay aalibukin. Kasabay ng pagsara ng drawer, isinara na rin ang pagkakataon na malaman ang katotohanan. Nanahimik ang bundok silangan matapos lamunin ang tatlong babae at unti-unti na silang kinalimutan ng mundo. Ang tagsibol ng 1996 ay naging napakatagal. Nang itigil ng pulisya ang investigasyon, nawala na rin ang huling pag-asa ng pamilya. Sa kawalan ng katotohanan, sumibol ang pagdududa at ang lason nito ay unang kumalat sa pagitan ng magkakapatid na De La Cruz. Ang panganay na si David, tuwing gabi, lasing na tumatawag sa kanyang mga kapatid. "Hello? Joey? Magsabi ka ng totoo." Pagod na ang boses ni Joey sa kabilang linya. "Kuya, lasing ka na naman? Ano na naman ba yan?" "Yung asawa ko. At mga hipag mo, nabalitaan ko, nangungutang daw. Yan sa bayan para sa negosyo." Sumabog ang galit ni Joey. "Kuya, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Anong utang ni Cecilia? Baka si Ate Elena ang may problema." Hindi ba't gusto niyang solohin ang mana natin kaya niya kinumbinsi si Cecilia at si Ate Maria na umalis. "Baka may tinatago kayong pera na hindi namin alam." Ang telepono ay naging sandata para sa paninisi at sumpaan. Sinubukan pa silang awatin ng pangalawang kapatid na si Tomas. "Kuya, Joey, wag naman tayong ganito. Kung mag-aaway tayo, lalong hindi na iimbestigahan ng mga pulis ang kaso. Dapat magkaisa tayo." Ngunit malamig na tugon lang ang kanyang natanggap, sabi ni David. "Tomas, bakit ang tahimik mo? Baka naman may alam ka. Baka yang asawa mo ang dahilan kung bakit nagkagulo ang lahat." Hindi na nakapagsalita si Tomas. Bago pa man dumating ang Pasko ng 1996, tuluyan nang nagkawatak-watak ang magkakapatid. Habang gumuho ang pamilya, mas malalang tsismis ang kumalat sa barangay Tala. Sa harap ng tindahan, nagbubulungan ang mga matatanda. "Nabalitaan niyo ba? Lihim daw na nagsusugal yung mga manugang na yon. Baon daw sa utang kaya nagtanan." "Hindi," ang sabi sa akin, "mga asawa raw ang may pakana para makuha ang insurance." Ang pinagmumula ng lahat ng tsismis ay si Kapitan Cardo Madrigal. Habang naninigarilyo, sinasabi niya sa mga dumaraan, "Kawawa naman ang pamilya De La Cruz. Kung magtatanan lang din naman yung mga babae. Sana ginawa na lang nila ng tahimik." Ginulo pa ang buong barangay. Nagtanong ang isang residente. "Kapitan," panay ang tanong ng mga pulis, "ano po ba ang dapat naming sabihin?" Sumagot si Kapitan Cardo, "Naku, wag na kayong makialam diyan. Masisira lang ang imahe ng barangay natin. Kung may magtanong, sabihin nyo lang na wala kayong alam at mababait sila." Yun na yon. Sa isang maliit na komunidad, ang salita ng kapitan ay batas. Nanahimik ang mga residente at wala nang nakuha ang mga pulis. Ang pananahimik at pagdududa ng mga matatanda ay umabot hanggang sa mga bata. Sa isang eskwelahan sa Maynila, umiiyak ng tahimik ang anak na babae ni Joey. Tuwing recess, naririnig niya ang bulungan ng kanyang mga kaklase. Yung nanay niyan, sumama daw sa ibang lalaki. "Di ba yan yung nawawala sa balita?" Sabi ng nanay ko, "Nagtago daw sa bundok kasi hinahabol ng mga pinagkakautangan. Huwag kayong lalapit dyan." Sa huli, para protektahan ang kanyang anak,
Napilitan si Joey na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Anak, patawarin mo si Papa. Doon ka muna sa lola mo. Mahihirapan ka lang dito. Ang labang atin na daong gulang na dalagita na nawalan ng ina ay kinailangang umalis sa kanyang eskwelahan na parang isang kriminal. Nang magsimulang umihip ang malamig na hangin, bumalik si David sa istasyon ng pulis. Hinawakan niya ang damit ni Inspector Torres. Sir, parang awa niyo na. Buksan niyo ulit ang kaso. Hindi po talaga tatakas ang asawa ko. Nahihiyang inalis ni Torres ang kamay ni David. Ginoo, naiintindihan ko po, pero wala po talagang bagong ebidensya. Pinapasara na po ito ng nakatataas. Basta na lang isasara. 3 tao ang nawawala. Magdala po kayo ng ebidensya. Hindi po kami pwedeng umaksyon base lang sa kutob. Napaupo si David sa sahig ng istasyon. Samantala, sa barangay Tala, abala si Kapitan Cardo sa pagre-review ng mga dokumento sa kanyang opisina. Hawak niya ang aplikasyon para sa paggamit ng lupa ng gobyerno at ang mapa ng lupain ng pamilya De La Cruz. Sayang naman kung walang gagamit sa lupang ito. Dapat ang barangay na ang mamahala, ngumisi si Kapitan Cardo. Sa pagkawala ng mga manugang at pagkakawatak-watak ng mga asawa, ang 23,000 metro kwadradong lupain ay unti-unting napupunta sa kanyang mga kamay. Bilang isang dating empleyado ng munisipyo, mabilis at lihim niyang inasikaso ang mga papeles. Dumating ang 1997 at tumama ang Asian Financial Crisis. Sa gitna ng kaguluhan, tuluyan nang nalimutan ang kaso sa Barangay Tala. Naantala man ang pangarap ni Kapitan Cardo na tayuan ng resort ang lupa, hindi siya nagmadali. Nasa kanya na rin naman ang kontrol dito. Noong tagsibol ng 1998, isang lalaki ang bumalik sa abandonadong bahay ng mga De La Cruz. Si Tomas, ang pangalawang kapatid. Iniwan niya ang kanyang trabaho sa La Trinidad at umuwi para alagaan ang hardin na minahal ng kanyang asawang si Maria. Awa ang nararamdaman ng mga residente para sa kanya. Ngunit para kay Kapitan Cardo, hindi maganda ang pagbabalik ni Tomas. Iniiwasan niya ito. Natatakot siyang baka magtanong si Tomas tungkol sa lupa o baka maalala nito ang mga sinabi niya noon. Hindi ito pinansin ni Tomas. Sa sobrang lungkot, wala na siyang pakialam sa lupa. Lumipas ang panahon at pumasok ang taong 2000. Nagretiro na si Inspector Torres at ang folder ng kaso ay tuluyan nang nalibing sa alikabok. Ang 3 babae ay naaalala na lang bilang mga takas. Ngunit may isang tao na nakakaalam ng katotohanan, ang asawa ni Kapitan Cardo, si Corazon. Tuwing undas, palihim siyang nagsisindi ng kandila sa kusina at hindi natutulog buong gabi. Isang gabi, nakita siya ng kanyang asawa. Ano ba yan? Nababaliw ka na ba? Patayin mo yan! Mamalasin tayo! Hindi sumagot si Corazon at pinatay ang kandila. Sa loob ng 8 taon, dala-dala niya ang isang madilim na sikreto na unti-unting sumisira sa kanyang katawan at isipan. At noong 2002, isang pangyayari ang yumanig sa kanilang pananahimik. Ang tila hindi matitinag na si Kapitan Cardo ay bumagsak. Noong Disyembre 2002, si Kapitan Cardo Madrigal, na naghari sa Barangay Tala sa pamamagitan ng takot at pananahimik, ay namatay dahil sa liver cirrhosis. Naging abala ang kanyang burol, ngunit ang asawang si Corazon ay may mas malalim na lungkot kaysa sa pagluluksa. Isang matandang residente ang bumulong. Sayang, ang sakim sa lupa, hindi naman nadala sa hukay. Ang bagong kapitan ay walang kamalay-malay sa mga dokumento tungkol sa 23,000 metro kwadradong lupa ng mga De La Cruz na naiwan ng yumaong kapitan. Nang maiwang mag-isa, nanginginig na binuksan ni Corazon ang aparador ng kanyang asawa. Sa ilalim, nakita niya ang isang lumang balutan. Sa loob nito ay mga manilaw-nilaw na papel. Ang plano ng resort development ng Bundok Silangan na may petsang 1995 at mga sulat kamay na memo. Anong lahat ng ito? Napaupo si Corazon nang mabasa ang isang memo. Ito ay mga utos ng kanyang asawa sa kanyang 2 kapatid na lalaki, sina Nestor at Pedro Reyes.
Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari 8 taon na ang nakalilipas. Ang boses ng kanyang asawa habang inihahagis ang mga damit na may dugo sa kalan. Sunugin mo! Huwag kang magtitira kahit isa. Kung gusto mong mabuhay ang mga kapatid mo, tumahimik ka. At ang maputlang mukha ng kapatid niyang si Pedro habang paalis. Ate, anong gagawin natin? Sigurado bang magiging maayos ang lahat kung susundin natin si Bayaw? Napahagulgol si Corazon. Noong taglagas ng 2003, ang anak na babae ng bunsong kapatid na si Joey, na isa ng kolehiyala, ay bumisita sa barangay Tala sa unang pagkakataon. Nakipag-usap siya sa kanyang tiyuhin na si Tomas. Tito, kumusta na po kayo? Nandito po ako para dalawin si Mama. Sa puntod po ng lola sa tuhod. Natigilan si Tomas. Mag-isa kang pupunta doon? Opo, sabi nila tumakas si Mama. Pero hindi po ako naniniwala. Hindi niya po ako iiwan. Tito, alam niyo po, di ba? Hindi naman talaga tumakas si Mama, di ba? May iba pong nangyari. Umiwas ng tingin si Tomas. Wala rin siyang alam. Patawarin mo ko, pamangkin. Patawarin mo ko. Samantala, sa Baguio, binuksan ni David ang aparador ng kanyang asawang si Elena. Mula sa bulsa ng isang luma nitong bestida, nahulog ang isang gusot na papel, sulat kamay ng kanyang asawa. Nobyembre 20. Kinausap na naman ako ng kapitan tungkol sa lupa. Sinabi kong hinding-hindi. Bigay to, samin ni Lola. Napabulong si David, kapitan. Si Cardo? Naalala niya ang sinabi ni Cardo sa mga pulis noon. Nalito siya, ngunit patay na ang kapitan at limot na ang kaso. Itinago niya ang papel. Imposible. Hindi magagawa ng kapitan yun. Noong tag-araw ng 2004, isang malaking balita ang natanggap ni Corazon mula sa ospital. Lola, malala na po ang kidney failure ninyo. Kailangan nyo na pong mag-dialysis. Dok, gaano na lang katagal ang buhay ko? Kung aalagaan baka ilang taon pa. Pero hindi po sigurado. Habang papalabas ng ospital, naramdaman ni Corazon na gumaan ang bigat na kanyang dinadala. Sa harap ng kamatayan, nawala ang kanyang takot. Kung mamamatay ako, hindi na kailanman matatagpuan ang mga kawawang yon. Nang gabing iyon, umupo si Corazon sa kusina at nagsimulang magsulat. Iyon ay isang pagsisisi, isang pag-amin, at isang sumpa na magbabalik sa oras na huminto 8 taon na ang nakalilipas. Barangay Tala, Itogon, hukayin ninyo ang puntod ng lola sa tuhod ng pamilyang De La Cruz sa Bundok Silangan. Kinaumagahan, dinala niya ito sa post office at inihulog sa kulay pulang mailbox. Kasabay ng paglaglag ng sobre, ang 8 taong pananahimik ay inihagis palabas sa mundo. Noong Oktubre 2004, binuksan ni SPO4 Mateo Reyes ang liham. Habang binabasa, nanlaki ang kanyang mga mata. Barangay Tala. Undas ng 96. Tumakbo siya sa cabinet at kinuha ang 3 folder. Inilatag niya ang mga ito sa tabi ng sulat. Hindi ito biro. Kailangan nating buksan ulit ang kaso. Itinuro niya ang huling pangungusap sa liham. Nandoon ang 3 babae, ang orasan ng kaso na huminto 8 taon na ang nakalilipas ay nagsimulang tumakbo muli. Ang tunog nito ay tila tibok ng puso ng 3 babaeng nakalibing sa ilalim ng lupa. Huwebes, 2 linggo ng Oktubre 2004, alas 10 ng umaga. Tensyonado ang paligid sa Bundok Silangan. Kasama ang Soko, tinitingnan ni SPO4 Reyes ang puntod. Inilabas niya ang sulat. Sir, ayon sa sulat, 1 metro sa silangan ng puntod. Simulan na natin. Nagsimula ang maingat na paghuhukay. Sa lalim na 50 sentimetro, isang operatiba ang huminto. Sir, iba ang kulay ng lupa dito. Maitim. Hindi tulad sa paligid. Mukhang nahukay na ito dati. Tama ka. Gamitin na ang brush. Sa lalim na 20 sentimetro, isang bungo ang lumitaw. Sir, bungo po. Isa lang ba? Hindi po, sir. May isa pa.
Tatlo po sila. Lahat nakasubasob. Ang tanawin ay nakapangingilabot. Tatlong kalansay, magkakatabing nakahandusay na parang pinarurusahan, ang mga ulo ay nakatungo sa puntod. Sa tabi nila, nakita ang naagnas na tela at isang kinakalawang na itak. Tama. Nagdala sila ng itak para linisin ang puntod. Sila nga ito. Agad na tinawagan ni Reyes ang himpilan. Nandito kami sa bundok silangan. Nakakita ka ba ng tatlong bangkay? Tawagan niyo ang mga pamilya. Kinalaunan, dumating ang tatlong magkakapatid na De La Cruz. 8 taon silang hindi nagkita. Puno ng luha at pawis ang kanilang mga mukha. Pabayaan niyo kami! Asawa ko yan! Asawa ko ang nandyan! Sigaw ni David. Pinigilan siya ni Reyes. Ginoo, kumalma po kayo. Baka masira ang crime scene. Biglang nakita ni David ang isang piraso ng kulay rosas na tela sa loob ng isang evidence bag. Yan ang paboritong bestida ni Elena. Yan ang suot niya noong umalis siya. Elena! Napaluhod si David at humagulgol. Ang mga kapatid niya ay umiyak na rin. Ang katotohanan na ang kanilang mga asawa na inakala nilang takas ay naghihintay lang pala sa ilalim ng lupa ay dumurog sa kanilang mga puso. Matapos dalhin ang mga kalansay sa crime lab, itinuon ni Reyes ang imbestigasyon sa nagpadala ng liham. Sa post office, wala silang mahanap na record o CCTV. Ipinadala niya ang sulat sa handwriting expert. Ilang araw ang lumipas, dumating ang resulta. Sir, base sa pagsusuri, ang nagsulat ay isang babae, edad 70 pataas, nanginginig ang kamay, at hindi gaanong nakapag-aral. Ipinakuha ni Reyes ang listahan ng lahat ng matatandang babae sa Barangay Tala. 22 lahat sila. Sa ilalim ng listahan, isang pangalan ang nakabilog. Corazon Madrigal, 23 taong gulang, asawa ng yumaong Kapitan Cardo Madrigal. Siya, yung nagsabi noon na may problema sa pamilya ang mga biktima kaya naglayas. Ang asawa ng namatay na kapitan, nagpadala ng sulat 2 taon matapos mamatay ang asawa, kahina-hinala. Siguradong may alam ang matandang ito. Pero hindi pa tayo pwedeng kumilos. Baka may mga kasabwat. Hintayin muna natin ang resulta ng autopsy. Kumalat ang balita sa buong barangay. Nagbulungan ang mga tao. Sino kaya ang may gawa noon? Si Corazon ay hindi na lumalabas ng kanyang bahay. Tinitingnan ni Reyes ang bahay niya mula sa malayo. Lola, konting hintay na lang. Tutulungan ko kayong gumaan ang pasanin ninyo. Sa crime lab, sinimulan na ang masusing pagsusuri sa mga kalansay. Sa himpilan, muling binuklat ni SPO4 Reyes ang mga lumang folder. Unti-unting lumilinaw ang mga pangalan ng mga taong nagsinungaling noon. 10 araw ang lumipas, tumawag ang mediko legal. Pagbaba ng telepono, seryoso ang mukha ni SPO4 Reyes. Lumabas na ang resulta ng autopsy. Kumpirmado, silang tatlo nga. Unang kalansay, si Elena De La Cruz, tugma sa dental records. Pangalawa, si Maria De La Cruz, may palatandaan ng bridge sa ngipin. Pangatlo, si Cecilia De La Cruz, 99.9% tugma sa DNA ng kanyang anak. Ano daw po ang ikinamatay? Itinuro ni Reyes ang x-ray ng mga leeg ng mga biktima. Nagsalita ang mga buto. Lahat sila may bali sa leeg, partikular sa hyoid bone. Tipikal na senyales ng sakal. Hindi ito aksidente. Ito ay planadong pagpatay. Lahat po sila? Sinakal? Oo. At base sa fracture, sinakal sila mula sa likod. Imposibleng isang tao lang ang may gawa nito. Kailangan ng 2 o higit pang malalakas na tao. Muling sinuri ni Reyes ang alibi ng mga asawa. Perpekto. Walang butas. Hindi ang mga asawa. Ang salarin ay taga roon, pamilyar sa lugar. Sunod niyang pinag-isipan ang paraan ng paglilibing.
Bakit nakasubasob sa tabi ng puntod ng lola sa tuhod? Sumangguni siya sa isang eksperto sa kultura. Sabi ng propesor, ito ay isang uri ng kulam o pangkukulam. Ang paglilibing ng nakasubasob sa tabi ng puntod ng ninuno ay pinaniniwala ang pipigil sa kaluluwa ng namatay na maghiganti. Isang masamang ritual. Ata ay, kung gayon, ang salarin ay isang matanda na naniniwala sa mga pamahiin. Ang pangalan na paulit-ulit sa isip ni Reyes ay si Kapitan Cardo Madrigal. Kumuha kayo ng kopya ng titulo ng lupa ng mga De La Cruz. Alamin niyo ang lahat ng transaksyon bago ang 1996. 2 araw ang lumipas, bumalik ang kanyang tauhan na may dalang mga dokumento. Sir, malaking balita! Noong 1995, may plano ang probinsya na magtayo ng resort sa Bundok Silangan. At ang lupa ng mga De La Cruz, nasa gitna mismo ng plano. Magkano ang halaga? Sa tantiya noon, 47 milyong piso ang danyos perwisyo, pero nakansela ang plano dahil sa financial crisis. At hulaan niyo kung sino lang ang tanging humingi ng kopya ng planong ito? Si Kapitan Cardo Madrigal. Hinampas ni Reyes ang mesa. 47 milyon. Dahil sa pera, pumatay siya ng 3 tao at inilibing pa sa tabi ng puntod ng ninuno nila at sir. Pagkatapos nilang mawala, unti-unting naibenta ang mga katabing lupa at lahat ng papeles. May pirma ni Kapitan Cardo bilang tagapamahala. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagtutugma na ang kasakiman, ang posisyon bilang kapitan, ang kaalaman sa pamahiin, lahat ay tumuturo kay Cardo. Ngunit may isang malaking problema. Hindi na natin siya makakasuhan. Napabuntong hininga si Reyes. Hindi niya. To ginawang mag-isa. May mga kasabwat siya. Mga buhay pa. Kinuha ni Reyes ang family tree ni Kapitan Cardo. Ang kanyang daliri ay huminto sa pangalan ng mga kapatid ng kanyang asawa. Si SPO4 Mateo Reyes ay nakatitig sa family tree ni Kapitan Cardo. Ang mediko-legal ay malinaw. Imposible para sa isang 68 taong gulang na matanda na mag-isang pumatay at maglibing ng 3 babae. Ang kanyang tingin ay napunta sa panig ng pamilya ng asawa ni Cardo, si Corazon, ang kanyang mga kapatid na sina Nestor at Pedro Reyes. Nakatira sila sa kalapit na bayan. Noong 1996, sila ay 60 at 55 taong gulang, mga magsasaka at construction worker. Tiyak na malalakas ang kanilang pangangatawan. Sir, paano natin malalaman ang ginawa nila noong undas ng 96? Walang cellphone, walang credit card, at wala ng mga record ng bus. Humanap ng ibang paraan si Reyes. Pera. Kung pera ang motibo, dapat may natanggap din ang mga kasabwat. Ipinasuri niya ang mga bank account ng yumaong si Kapitan Cardo. Matapos ang 3 araw, nakakita sila ng isang pattern. May mga regular na money transfer mula kay Cardo papunta kay Nestor Reyes. Tuwing pagkatapos ng undas, mula 1997 hanggang 2001, nagpapadala siya ng 20,000 hanggang 30,000 pesos. Isang halaga na madaling maipaliwanag bilang bayad sa pagtulong sa bukid. At kailan ito huminto? Sarhento, noong Disyembre 2002, sir, sa buwan na namatay si Kapitan Cardo. Pagkatapos noon, wala nang padala. Hindi ito bayad sa trabaho. Ito ay pampatahimik, ngunit hindi ito sapat na ebidensya. Kailangan nila ng testimonya. Bumalik ang tingin ni Reyes sa liham. Si Lola Corazon nga ang nagpadala nito. Patay na ang asawa, wala ng pera, at may sakit. Gusto na niyang umamin. Para makasiguro, ipinakumpara niya ang sulat kamay sa liham sa isang application form na sinulatan ni Corazon noon. Ang resulta, 99% match. Si Corazon ang nagpadala ng liham. Ibig sabihin, alam niya ang krimen at nanahimik sa loob ng 8 taon. Siya ang susi. Kung huhulihin natin sila, magtutugma sila ng kwento.
Kailangan nating unahin ang pinakamahinang kawing. Itinuro ni Reyes ang pangalan ni Corazon. Si Lola. Kailangan nating gamitin ang konsensya niya. Kapag umamin siya na mga kapatid niya ang may gawa, wala na silang takas. Nagplano si Reyes. Sa araw at oras na mag-isa lang si Corazon sa bahay, pupuntahan nila ito. Miyerkules, alas 11 ng umaga. Kasama ang isang babaeng pulis, nagpanggap si Reyes na taga-munisipyo na may itatanong tungkol sa pagpapalit ng kapitan. Nakita nila si Corazon sa bakuran, nag-aayos ng mga gulay nang makita ang mga bisita. Para bang alam na niya ang kanilang pakay. Mula po kami sa Itogon Police Station. May itatanong lang po sana. Napabitaw si Corazon sa hawak niyang gulay. Matapos ang ilang sandali ng pagtitig, bumuntong hininga siya. Tuloy kayo! Umupo sila sa salas. Sa umpisa, mga tanong tungkol sa barangay ang pinag-usapan. Ngunit hindi tumitingin sa kanila si Corazon. Inilabas ni Reyes ang brown na sobre at inilagay sa mesa. Lola? Nanginginig na napahawak sa kanyang noo si Corazon. Itong sulat. Kayo po ang nagpadala, hindi po ba? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Corazon. Hindi siya tumango o umiling. Hinawakan ng babaeng pulis ang kanyang kamay. Lola, salamat po sa tapang ninyo. Dahil sa inyo, nahanap na po namin sila. Sa wakas, nagsalita si Corazon. Ako ang nagsulat niyan. Kung gayon, alam niyo rin po kung sino ang naglibing sa kanila? Napakagatlabi si Corazon. Ano pa bang sasabihin ko? Nakasulat na dyan. Lola, ang nakasulat lang po ay kung nasaan sila. Hindi kung sino ang may gawa. Kailangan po naming mahuli ang salarin. Humagulgol si Corazon. Mga kapatid ko. Mga kapatid ko. Ang may gawa. Paano ko sasabihin yun? Iyon na ang kumpirmasyon. Pero hindi na nagtanong pa si Reyes. Baka magbago pa ang isip ng matanda. Sige po, Lola. Babalikan po namin kayo. Pagkaalis, sinabi ni Reyes. Kailangan na nating kumilos ngayon din. Agad siyang humingi ng warrant of arrest para kina Nestor at Pedro Reyes. Biyernes, alas 5 ng madaling araw. Sabay na sinalakay ang bahay ng magkapatid sa magkaibang bayan. Pulis, arestado ka para sa kasong pagpatay. Si Nestor ay nahuli ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa bahay ni Pedro, wala ng tao. Sir, sabi ng kapitbahay, mula nang lumabas sa balita ang tungkol sa mga nahukay na buto, hindi na raw mapakali. Kagabi, nag-empake at umalis sakay ng kanyang truck. Tumakas na si Pedro. Agad na ipinakalat ni Reyes ang impormasyon tungkol sa truck ni Pedro. Makalipas ang ilang minuto, na-trace ang signal ng kanyang cellphone. Papunta ito sa kalapit na probinsya ng Nueva Vizcaya at biglang nawala malapit sa isang liblib na lugar. Nagtatago sa bundok. I-alerto ang lahat ng pulis sa lugar na yan. Makalipas ang 2 araw, sa isang abandonadong kubo, nakita ng mga pulis ang truck ni Pedro. Sa loob ng kubo, nakita nila si Pedro, nanginginig sa isang sulok. Hindi na siya nanlaban. Wala akong ginawa. Inutusan lang ako ng bayaw ko. Nang mahuli na ang lahat, bumalik si Reyes sa bahay ni Corazon. Lola, nahuli na po ang mga kapatid ninyo. Kailangan nyo na pong sabihin ang lahat. Pumasok si Corazon sa kwarto at kinuha ang isang lumang balutan. Sa loob nito ay ang development plan ng resort at mga sulat kamay na memo ng kanyang asawa para sa kanyang mga kapatid. Ang ebidensya ng kasakiman at planadong pagpatay. Dalhin nyo na rin ito. Tapusin na natin to. Lola, sumama na po kayo sa istasyon. Kailangan po naming kunan kayo ng opisyal na salaysay. Tumango si Corazon. Sa kanyang paglabas ng bahay, ang pinto ng katotohanan na nakasara sa loob ng 8 taon ay bumukas na. Ang natitira na lang ay marinig ang buong kwento mula sa bibig mismo ng mga salarin. Nobyembre 2004 sa loob ng interrogation room. 7 oras na ikinukwento ni Corazon ang lahat. Ang asawa ko ang nagsimula ng lahat.
Dahil sa pera, noong Nobyembre 1995, sa kanilang bahay, ipinakita ni Kapitan Cardo sa kanyang mga bayaw na sina Nestor at Pedro ang isang mapa. Tingnan nyo, pera to. Kapag natuloy ang resort, itong lupa ng mga De La Cruz magiging ginto. Ang bayad, 45 milyong piso. 45 milyon? Totoo ba yan, bayaw? Pero paano? Nasa mga manugang yan? Yun na nga ang problema. Matigas ang ulo ng panganay na si Elena. Ayaw ibenta. Pero kapag nawala sila, sigurado akong ipapaubaya na lang sa kin ng mga asawa nila ang lupa. Sumigaw si Corazon. Nababaliw ka na ba? Manahimik ka, babae. Tutulungan ko ang mga kapatid mong yumaman. Huwag kang makialam. At dumating ang undas ng 1996. Nakita ni Cardo na paakyat na ang 3 manugang. Nagbigay siya ng hudyat sa mga bayaw niya na naghihintay na. Nauna sila sa isang lugar sa bundok kung saan hindi sila makikita mula sa baba. Habang nagpapahinga ang 3 babae, bigla silang sinugod ng 3 lalaki mula sa likod. Walang pagkakataon na sumigaw. Si Cardo kay Maria, si Nestor kay Elena, at si Pedro kay Cecilia. Sa loob lang ng ilang minuto, natapos ang lahat. Buhatin niyo sila. Dadalhin natin sa tabi ng puntod. Bayaw, bakit doon? Bakit hindi na lang natin itapon sa bangin? Tanga! Para yung kaluluwa ng ninuno nila ang pipigil sa kanila na maghiganti. At ilibing nyo ng nakasubasob para sa lupa lang sila titingin. Pag-uwi, inihagis ni Cardo ang mga damit na may dugo at putik kay Corazon. Sunugin mo! Habang nasusunog ang mga damit sa kalan, kasama nitong naging abo ang kanyang konsensya, ang huling sinabi ng kapatid niyang si Pedro bago umalis ang tumatak sa kanyang isipan. Ate, tapos na! Yayaman na ba tayo? Pagkatapos ng salaysay ni Corazon, pumasok si Reyes sa kabilang kwarto kung nasaan si Nestor. Wala akong alam diyan. Bakit ako idinadamay sa problema ng bayaw ko? Inilapag ni Reyes sa mesa ang 3 bagay. Ang memo ni Cardo, ang bank records, at ang sinumpaang salaysay ni Corazon. Nanginginig na binasa ni Nestor ang salaysay ng kanyang kapatid. Sinabi ng mga kapatid ko. Pagkatapos ng 10 minuto, ipinatong ni Nestor ang kanyang noo sa mesa at nagsimulang umiyak. Sinabi, "Ah!" Sinabi, "Lahat ni ate." Oo, lahat. Paano na si ate? Tumulong siya sa investigasyon. Makakatulong yun sa kanya. Pero ikaw, iba ang kaso mo. Umamin ka na. Ikaw ang pumatay kay Elena, di ba? Matapos ang mahabang katahimikan, sumagot si Nestor. Oo, ako nga. Gumuho na rin si Pedro nang malaman ang pag-amin ng kanyang kapatid. Ang kanilang mga kwento ay tugma sa sinabi ni Corazon. Ngunit ang pinakanakapanlumo ay ang halaga na kanilang tinanggap. Nakuha niyo ba yung 47 milyon? Mapait na tanong ni Reyes. Ngumisi si Nestor. Anong 47 milyon? Nag-financial crisis. Bumagsak ang presyo ng lupa. Nakansela ang resort. Magkano ang tinanggap nyo? Para sa pagpatay ng 3 tao, magkano? 20. 30 mil kada taon. Ano? Sabi ni Bayaw. Wala pa siyang pera. Panggastos na lang daw muna. Tuwing undas, yun ang binibigay niya sa amin. Yun lang ang kapalit ng pananahimik namin. Hindi makapaniwala si Reyes. Isang pangarap na 47 milyon ang naging sanhi ng pagpatay, ngunit ang kapalit ay kakarampot na halaga lamang. Mas mababa pa sa sahod ng isang kasambahay. Nakatulog ba kayo ng mahimbing habang tinatanggap ang perang yan? Hindi nyo ba naisip ang mga hipag ninyo na nakasubasob sa lupa? Tumingin sa pader si Nestor. Tuwing undas, nanginginig ang mga kamay ko sa tuwing inaabot ko ang pera. Lagi ko silang napapanaginipan. Hindi yan panaginip. Yan ang realidad na ginawa ninyo. Tumayo si Reyes. Ang kanilang kasakiman ay naging isang napakamurang bangungot. Ang natitira na lang ay ang hatol ng batas. Setyembre 2005, sa Benguet Regional Trial Court,
Nasa unang hanay ng upuan ang magkakapatid na De La Cruz. Hatol. Ang akusadong si Nestor Reyes ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang akusadong si Pedro Reyes ay hinahatulan ng pagkakakulong ng 25 taon. Hindi gumalaw ang magkapatid na akusado. Nagpatuloy ang hukom. Ang kasong ito ay nanatiling hindi nalutas sa loob ng 8 taon, hindi lamang dahil sa limitasyon ng pulisya, kundi dahil sa kolektibong pananahimik ng isang komunidad sa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang lider. Ang pananahimik ng komunidad ay naging kasabwat sa krimen. Si Corazon, na tumestigo, ay sinabing, "Kasabwat din ako. Lahat ng nakakaalam pero nanahimik ay kasabwat." Dahil sa kin, 8 taon silang nakasubasob. Si Corazon ay nahatulan ng 1 taong pagkakakulong, ngunit ito ay suspendido dahil sa kanyang kooperasyon. Matapos ang paglilitis, sa wakas ay naibalik na sa pamilya ang mga labi ng 3 manugang. Habang sinusunog ang mga buto sa krematorium, niyakap ni David ang urna ng kanyang asawa. "Patawarin mo ko, Elena. Patawarin mo ko dahil hindi ko alam na nandyan ka lang pala." Inalalayan siya ng kapatid na si Tomas. Ang magkakapatid na dating nagsisisihan ay ngayon tahimik na nagdamayan. "Kuya, tama na ang sisihan. Hindi rin gugustuhin ng mga misis natin na mag-away tayo," sabi ni Joey. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nagpatawad sila sa isa't isa. Nang gabing iyon, ipinakita sa balita ang anak na babae ni Joey na isa ng dalaga, hinahaplos ang lapida ng kanyang ina. "Mama, hindi ka na giniginaw, di ba? Uwi na tayo." Ang kaso ay nagtapos na, ngunit nag-iwan ito ng malaking aral. Nabawi ng pamilya De La Cruz ang kanilang lupain. Nagbago rin ang patakaran ng PNP sa pag-imbestiga ng mga cold case. Lumipas ang panahon, lumala ang sakit ni Corazon at dinala siya sa isang nursing home. Bago magretiro, dinalaw siya ni SPO4 Reyes na isa ng police major. "Lola, naaalala niyo pa po ba ako?" Ngumiti si Corazon. "Oo, hepe. Salamat. Gumaan ang pasanin ko dahil sa'yo." "Hindi po, Lola. Kung hindi dahil sa sulat ninyo, hindi sila matatagpuan. Kayo po ang nagligtas sa kanila." Ang hukay sa bundok silangan ay natabunan na. Tinubuan na ito ng mga ligaw na damo at bulaklak, na tila nagtatakip sa trahedya ng nakaraan. Ang ugong ng hangin ay hindi na parang sigaw, kundi isang oyaye para sa 3 babaeng sa wakas ay nagpapahinga na ng payapa. Ang katotohanan na tinabunan ng kasakiman at pananahimik ay nailantad dahil sa isang sulat mula sa isang matandang may taning na ang buhay. Ang huling mensahe na iniwan nila sa atin ay, "Huwag manahimik. Ang pananahimik ay isa ring uri ng pagkakasabwat." Naway ang 3 babae ay payapa na sa langit, hindi na sa ilalim ng malamig na lupa. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo, mag-iwan ng komento ng pakikiramay para sa mga kawawang manugang. Ang kabutihang ipinapakita sa kapwa ay tiyak na magbabalik sa inyo at sa inyong mga anak bilang libu-libong biyaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig.